Magandang araw mga Kabi-TV. Pag-usapan natin ang mga maiinit na balita at issue dyan sa Pilipinas. Senator Bato nagpakita na ngayong May 11 sa Senate. At ito nga ang nangyari ngayon sa Senate. Mga eksenang hindi inaasahan. At hinarang itong si Senador Bato ng NBI at ang ano pa nitong mga Kabi-TV, kasama pa itong si Trililing, ang aso ng administrasyon. Panoorin natin kung anong ginawa kay Senador Bato nitong mga NBI at kasamang itong si Trililing. Kasi gobyerno, as sitting president, hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo, sumusweldo, hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinarang ko ng mga NBI, niresling ako doon, kasugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBI? Ha? Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Pag-usap kami. Yung gagawin namin. But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw masinador sa Republic. Kung hindi ko papasok, hinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon Ito po yung mahirap sa mga media, ay mga Kabi-TV, ano. Ito pong nagtanong na ito ay media po ito ng Channel 5. Sinuplak siya dito ni Senador Bato, mga Kabi-TV. Sinuplak siya. Bakit? Ang sabi nga ni Senador Bato, hinahanap siya kung hindi siya pumapasok. Tapos ngayon, narinig niyo po yung tanong nitong isang reporter na to, why are you here? Tama po bang tanong mo yan? Noon, hinahanap mo kung nasaan si Senador Bato. Ngayong pumasok si Senador Bato, may tanong kang ganyan? Mag-isip ka naman, te. Hindi ganoon. Ngayong nandyan na sa Senate, tatanungin mo kung bakit pumunta at pumasok. Siyempre, senador yan. At na puno na siguro sa babalita nyo kung nasaan si Senador Bato at sumasahod na kahit hindi pumapasok. E ngayon pumasok, ang dami nyo pa rin tanong, anong klase kayo? Masyado yatang halatang halata kayo. Masyadong halatang halata. Pagpatuloy po natin mga Kabi-TV. pasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako pumapasok? But sir, may kinalaman sa pag-puser para makabuo ng numbers po. Lahat yan, trabaho ng senador. The worst government. Ginagawa ngayon ng government sa kalaban nila. Nasugatan po yan si Senador Bato. Dahil niresling nga daw po siya ng nangarang siya. Ayaw siyang papasukin. Ano yung ginagawa po ng subject ng Senate? Niresling ako ng mga NBI dyan. Bakit ganyan? Bakit yan? Kasi natas, pinabayaan nyo yan. Oo, Pasok dito. yung pinabayaan. Ang ginagawa, bawal po yan. Ina-assault na ang Senate sa Senado mismo. Ina-assault ng NBI. Bawal na bawal po yan. Mga Kabi-TV. Nasuplak po yung isang reporter ng Channel 5 sa tanong niya kanina, mga Kabi-TV. Si Senador Bato sa ginawa niya. Remove these people from the vicinity of the Senate. Mr. President, dear colleagues, Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has He is part of the harassment, unless Mr. he is President. part of the Oh. Nakita nyo na po mga Kabi-TV.
Nandyan na naman itong asong ulong na si Trililing. Part pala ng harassment itong si Trililing. Ang tanong ko lang po dyan, bakit po may authority pa itong si Trililing na sumama sa NBI para pigilan si Senador Bato? Ano pong katungkulan nito ni Trillanes sa gobyerno? Bakit po gano'n na lang ang lakas ng loob nitong si Trillanes na pumasok at harangin itong si Senador Bato? Pagpatuloy po natin mga ka-BTV. Harassment. So, Kasama niya. you gave me that Siya ang answer. naggawa sa NBI na harangin ako dito. Oh. Ayan po. So, Bakit tinahayaan siya nandito siya? Yes. With that clarification, is there any objection that we ask we will ask the NBI to leave except for the person or people who assaulted you, because in my view, our legal should bring them for inquest because they were caught flagrante delicto assaulting a senator in our premises. Yung nag-assault ko sa'yo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalhin sa for inquest. No? Yung kung walang kilalaman, Yes, if I may. yes, Sana, bago sila paalisin, i-identify muna natin yung mga Exactly. nagharang sa atin at i-inquest natin. Yes. Papailan natin ang kaso. Bago sila paalisin dito lahat. Dahil para tayong king queen dito. Yes. Inassault na tayo dito sa ating opisina. Oh, ayan. Nasult na Tapos wala naman. mangyari. Paalisin na natin. We have to arrest them. Dapat yeah, lang. let me clarify, Senator Bato. At That's kasama my si Trillanes. point a while ago. Papaalisin yung mga walang kilalaman sa pag-assault sa iyo. And that is not limited to those who threw punches or wrestled you. Meaning, if they are in conspiracy together in trying to prevent you from attending the I am session, sure Trillanes is involved, Mr. President. Yes, Then- of course. Andyan siya eh. Nandiyan siya. then my suggestion is to consult with the legal and to bring them for inquest. No? But I-identify muna natin yung mga nagharang sa atin at i-inquest natin. Papailan natin ang kaso. Bago sila paalisin dito lahat. Dahil para tayong king queen dito. Inassault na tayo dito sa ating opisina. Tapos wala mangyari. Paalisin na natin. We have to arrest them. let me clarify, Senator Bato, that's my point a while ago. Papaalisin yung mga walang kilalaman sa pag-assault sa iyo. And that is not limited to those who threw punches or wrestled you. Meaning, if they are in conspiracy together in trying to prevent you from attending the I am sure Trillanes is involved, Mr. President. then Tama lang po talaga yan. Dapat po talaga mga ka-BTV. Dapat po talaga itong mga humarang at nag-wrestling daw di umano kay Senador Bato ay wag muna paalisin. Dapat po talaga tanungin muna isa-isa kung sino po ba talaga ang gumawa kay Senador Bato ng ganon. Kasi po, hindi na po nila ginalang ang Senado at isa pa po to. Senador po itong si Senador Bato. Binoto po ng sambayan ng Pilipino. Anong klase pong gobyerno mayroon tayo ngayon na talagang hinaharas nila ang mga nasa posisyon na kalaban nila? Katulad na lang po nitong si Senador Bato. At ano pong ginagawa ng Sergeant at Arms ng Senate? Ba't hindi po binawalan itong mga NBI na to at itong si Trillanes? At hinayaan lang po na pigilan itong si Senador Bato. Hindi po kaya, di lang po natin masabi, bakit ganun po? Samantalang pong bawal na bawal po talaga yan sa loob ng Senate. Pagpatuloy po natin mga ka-BTV. Andyan siya eh. Kasama sila. my suggestion is to consult with the legal and to bring them for inquest. But before that, I will follow the suggestion of Senator Soto. Can we first Gobyerno natin. dispose or Talagang pinapahirapan withdraw lahat. muna? President,
Pinapahirapan po ang sabay ng Pilipino, dito sa pati po lobby, yung mga pwede kang mag-hazard lang. Pasok mo doon. Ano kalyado ba ng ibibigay? Duterte. Lahat po. Pinapahirapan ang Sige, mga ano lang, nagpalitan lang ng leadership na yun. Sige, mag-hazard ka lang muna. Hazard ka. Ito po ang sinasabi talagang silent martial. Ano po? Maraming ilasyon ninyo sa Senado. Ngayong araw na to. Grabe na po talaga mga ka-BTV. Grabe na po ang ginagawa ng gobyerno. Sa lahat ng mga kaalyado ng Duterte, sa lahat ng mga sumusuporta sa Duterte ay talagang pinapahirapan na po ngayon. Ito na po talaga yung sinasabi na silent martial law na po ang nangyayari sa ating bansa, mga ka-BTV. Silent martial law na po. Bakit po? Bakit ko po nasabi? Tingnan niyo po, NBI, DOJ. Grabe na po mga ka. Hawak po lahat ng administrasyon. DOJ, NBI, DILG, lahat po hawak po nila. At tingnan nyo po ang ginagawa sa mga kaalyado ng Duterte, mga ka-BTV. Even po sa mga vlogger ng Duterte ay talaga pong hinaharas at tinatakot na po. At kinakasuhan po. Pero po ang mga kritiko ni BP Inday Sara Duterte na yung isang babae nga po ay below the belt na po ang ginagawa na paninira kay BP Sara Duterte, ang NBI po wala pong ginagawa. Ito pong si Alicia Comment, gumagawa po siya ng chismis about kay BP Inday Sara Duterte, pero hindi kinakasuhan ng NBI. Walang ebidensya, walang ipinapakitang ebidensya kung totoo ba yung mga pinaparatang niya at paninira niya kay BP Inday Sara. Pero pagka Duterte ang manira sa administrasyon at lalong-lalo na kay BBM, ay kahit hindi nagreklamo itong si BBM, ang NBI mismo ang nagkakaso. Katulad na lang po kay Manong J. Sonsa. Hindi naman po nagreklamo si BBM. Mismong ang NBI po ang nagpahuli at nag-serve ng warrant of arrest kay Manong J. Sonsa. Pero hindi naman po nagreklamo si BBM. At ito nga po, si Eloy Bugris ay pinapunta niya nga daw po yung 5 abogado niya sa NBI at sabi niya nga po na kung sa flood control may ghost, kung sa mga butante may ghost, pati rin pala sa nagsasampa ng reklamo ay may ghost din kasi tinanong daw po ng kanyang 5 abogado ang NBI. Wala namang naibigay kung sino ang nagreklamo sa kanya.
Tingnan nyo na po ang ginagawa ng administrasyon na to. Hindi po ba natin matatawag to na silent martial na? Na once na kritiko ka ng administrasyon na to, ay kakasuhan ka, ipapahuli ka, kung ano-anong gagawin kaso sa'yo. Kahit walang nagre-reklamo, mismong sila na ang magkakaso sa'yo. Pero ang mga vlogger ng administrasyon na to, kung ano-ano ang paninira kay VP Inday Sara Duterte, wala po silang ginagawa. Wala po silang nakikita. Direktor Matibag ng NBI po. Isipin nyo po, pangalawang Pangulo din po ang sinisiraan ng mga vlogger ng BBM na to. Isa na po itong babaeng vlogger ng administrasyon na si Alicia Comment. Kung makikita nyo po ang mga paninira at gawa-gawang kwento nito sa ating Vice President Inday Sara Duterte, bakit po hindi nyo gawan o sampahan? Kayo mismo din ang magsampa ng kaso dito sa babae na to. Dito nyo lang po makikita na parang may bias po yata nangyayari. Tanong ko lang po yan. Pero po kung wala po kayong kinakampihan o talagang batas ang inyong ipinapairal, ba't di nyo po kasuhan itong mga naninira sa ating Vice President na si Inday Sara Duterte na kahit wala silang ebidensya, wala silang pruweba? Sabi nga nitong Alicia Comment na to, na nagpalaglag daw po itong si Inday VP Sara Duterte. Nagkaroon ng boyfriend na basketball player. Kung sino-sino na lang po ang ginagawang issue nito, Alicia Comment na to, sa ating Vice President. Bakit po hindi nyo kasuhan ito? Huwag nyo pong sabihin na ang batas ay para sa presidente lang. Vice President po ang sinisiraan nitong babae na to. Ang ating Vice President ang pangalawang pinakamataas na posisyon ng ating bansa. Pero bakit po wala kayong ginagawang aksyon sa mga naninira sa ating Vice President? Nagtatanong lang po. Para pong hindi patas ang pagpatakbo ng ating batas. Mga ka-BTV, ano? Hanggang dito na lang po mga ka-BTV ang ating reaction video. At always remember po, God is good all the time. Lagi po tayo mag-ingat mga ka-BTV. God bless us all. BTV React is now signing off. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!